Mga kapatid, nandito po tayo sa Maya Alta. So dito, ipapakita ko po sa inyo itong Dodge Ram na to. Napakalaki po ng makina nito, 2.6 liter gasoline engine. Kailangan natin patipirin to kasi ang liit naman ng body. Kaya sana to kung ang makina nito ay mga 1.3 liters lang or 1.5 liters na gasoline engine. Ang problema, ito po ay 2.6 liter engine. Kaya ang gagawin po natin dito, papalitan ko po ito ng karburador para po tumipid. Papalitan ko po ito ng karburador ng pang 1.8 liter engine. At yun nga po ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Medyo matagtag yung ride ko ngayon kasi nagpasundok ako dito sa paborito kong pamangkin. Ayan. Dito sa aming Dodge Ram na ginawa. Hindi po sa akin to. Ito po ay kay Sir Eric Marquez na taga Bulacan. Yun po ang may-ari nito. Ngayon, ito po, pinalitan namin ng automatic transmission. Palit na po kasi wala nang mabili nung kanyang original na mga rebuilding kit. Para po sa kaalaman ng lahat mga kapatid, ang Dodge Ram po, ito po ay gawa po ng Mitsubishi. Yan. Naging Chrysler, Dodge Ram, yan. Sama-sama po yan. Kaya po ang makina po nito at ang transmission nito ay Mitsubishi. Ngayon mga kapatid, maliit lang yung sasakyan na to. Ayan, tingnan nyo. Maliit lang yan, pero napakalaki ng makina po nito. Ang makina po nito ay 4G54. Ibig sabihin, 4 cylinders na gasoline engine. 54. So yun yung kanilang ipinangalan dito. Pero po, ang displacement po nito ay 2.6 liter. Ganun siya kalakas, ganun siya kalaki. 2.6 liter, pero ang kaha po nito parang owner type jeep lang, magaan lang to. Pero bakit po ba nilakihan nila ang makina nung araw? Kasi po nung araw talaga palakihan ng makina. Kasi nga iniisip nila mura lang naman ang gasolina nung araw, so palakihan ng makina. Tapos ang kakapal talaga ng mga yero nito. Pero yun nga po, hindi naman po ito 4x4. Yung po kasing 4G54 na engine, kadalasan po yan ay makikita nyo sa mga unit ng Pajero, yung Generation 1, yung mga box type na Pajero. Kahit na yung 3 doors, yung Pajero ko na 3 doors, ang original na engine po nun ay 4G54, 2.6 liter gasoline engine. Ngayon, yun din ang nilagay nila doon sa 5 doors na Pajero. Kaya po kung matatandaan nyo po yung kanta ni Andrew E. Sabi pa nga ni Andrew E, sa Pajero pa lang, pinakiramdaman ko na. Ayun, yun ang sabi ni Andrew E. So ngayon, sumikat po yung Pajero nung time na yun. Ang makina po nun ay 4G54, 2.6 liter na gasoline engine. Yung po ang nakalagay dito mga kapatid, ang liit-liit po ng body nito. Kaya tignan nyo po, maliit lang siya, magaan lang siya. Lalagyan ng 4G54 na engine. Kaya malakas po sa gasolina. Hindi siya good na pang daily. Pero dahil sa ito po ay vintage na, at talaga naman na nire-restore ko po ito para po kay Sir Eric Marquez, ibinabalik ko po lahat. Yung mga original na parts, yung mga original na mechanism, lahat po ibinabalik ko dito. Pagagandahin po namin. Pero sabi ko, Sir, pwede nating palitan ang karburador nito para medyo tumipid naman. So yun nga po yung gagawin ni Autorans dito. Papalitan ko po ang karburador nito. Gagawin ko po itong karburador ng Toyota na 7K. Yung 7K po na Toyota, yung mga nakakabit sa pampasadang Tamaraw FX noong araw. O malakas din po yun. Yung 7K engine po na yun, ginagamit po yun na pampasada ng mga Tamaraw FX noong araw. Sampuan din yun, ang laman na pasahero. So sabi ko, bagay na bagay lang po dito sa makina na to, yung 4G54 na to, yung 7K na carburetor. So, bakit hindi na lang natin palitan ng jets? Ang problema po kasi sa jettings, at luma na rin po kasi yung karburador na nakakabit sa inyo dito. Sa jettings po kasi, ang nababago lang yung jets. Pero yung pinaka-opening po ng karburador nyo, hindi naman nagbabago yun. So, ang mangyayari, sasakalin mo sa jets yung gasoline, pero yung opening naman ng hangin, yung karburador po, iyon pa rin. Magiging lean po ang iyong fuel. Kasi marami yung hangin, pagbukas ng kanyang mga throttle, dadami yung hangin, pero sinakal mo naman dun sa jets, magiging lean ang fuel mo. So hindi magiging maganda ang performance ng makina mo. Kaya po, kung halimbawa gusto natin patipirin,
magpalit na lang tayo ng karburador. Kasi marami naman pong nabibili ngayon, mga Thailand made or Taiwan made na karburador para sa 7K, sa 4K, sa 5K, no, para din dun sa mga mga 2E na Toyota. Ang ganda po kasi ng ng karburador na gawa ng Toyota. Kaya sabi ko po dun sa may-ari nito, sir, palitan na lang natin to ng karburador ng 7K. At least medyo mas matipid yun kung i-compare mo sa karburador nitong 2.6 liter. Yung po 1.8 liters lang po yun yung sa 7K. Pwede nga din sa yung 1.6 yung mga 2E. Pero siguro the best na po yung 7K. Kaya po mga kapatid, halimbawa meron kayong mga sasakyan na di gasolina at talagang hindi nyo pa ma-let go at napapakinabangan nyo pa, ang isa po talagang magpapatipid dyan, kung yan po ay carburetor operated na mga engine, ay magpalit po kayo ng karburador. Huwag nyo na po i-jettings kasi hindi naman nababago nga yung pinakabunga nga ng karburador nyo, malakas pa rin yung pasok ng hangin. Yung mga nakapitsapay na Lancer, yung mga itlog na Lancer, piston type na karburador, nako, malakas sa gasolina yun. Kasi nga, kahit na yun ay bawasan mo yung pasok ng gasolina, ay malaki pa rin yung bunganga. Hindi siya yung double barrel, isang malaking bunganga lang siya. Pagka umu-open yung piston, talaga sobrang lakas ng hangin na pumapasok. Kung sasakalin mo naman sa gasolina, halos hindi naman makatakbo ng maayos. So kapag naglilin yung pasok ng fuel, hindi rin maganda ang epekto sa performance ng engine, di lalong lalakas sa gasolina. Kaya nga po, ang ina-advise ko dyan, kung kayo ay naka-piston type, palitan nyo po ng karburador ng 4K. O kung 1.6 yan, palitan mo ng karburador ng 5K. Ako po, maniwala kayo, may enjoy nyo po yung takbo ng inyong mga Lancer, Pitsapay, or itlog. At kahit na anong gasoline engine na nakakarburador, pwede po nating palitan yan ng karburador. At ang maire-recommend ko po talaga, itong mga karburador ng 4K, ng 5K, 7K, o yan, matitipid po yung mga karburador na yan at hindi po siya mahirap i-maintain. Kaya po mga kapatid, pagdating namin sa shop, ipapakalas ko po yung karburador na to. Ipapakita ko po sa inyo kung paano namin i-convert yung plates kasi may plates conversion to. Simple lang naman, madali lang pong gawin. Ipa-convert ko yung plates nito at ilalagay ko muna pansamantala yung aking karburador ng 5K. Meron kasi akong brand new sa shop. Yun muna ang itetest natin at susubukan natin. Tingnan nyo po yung yung 5K na Toyota Light Ace. Nagkakarga din po yan ng ng 8 tao. Minsan nga, naikakargahan pa yan ng 10 tao. Tapos naka-aircon din yan. Yung 5K engine ng Toyota na yon, yun po yung karburador, yung ikakabit ko po dito. Kaya hindi nyo po masasabing magiging mahina yung pickup na to. Anyway, hindi naman to gagawing pang negosyo. Ito po ay talagang pang Sunday car lang din ni Sir Eric Marquez. So, sa tingin ko po talaga, sapat na sapat yung karburador ng 7K na yon na ilalagay namin dito. At magiging matipid po talaga ang konsumo nito. Tapos lalagyan ko na rin po ng aircon to, ibabalik natin yung mga nawala dito at ma-maintain natin yung originality nitong Dodge Ram na to. So abangan nyo po yan mga kapatid. Ipapakita ko po sa inyo yung pag-convert ng karburador nito hanggang sa mapaandar namin, hanggang sa mapatining ko yung andar nito. Yan po mga kapatid, makikita nyo, maliit lang yung sasakyan na to. I-restore natin, inayos natin talaga. Dahil yun ang kagustuhan ng may-ari, si Sir Eric Marquez. Mga kapatid, ang isa pang maganda dito sa Dodge Ram na to, ito po ay naka-electric power steering. Lumang-luma na, vintage na, pero ang kanyang steering system ay modelo, bago. Ito po, pakita ko po sa inyo. Malambot po talaga ang manibela nito. Ayan, tingnan nyo pong mabuti. So, yung mga luma nyong sasakyan, pwede rin naman talagang ma-convert ng electric power steering. After po na mapalitan namin ng karburador to, yun nga itong 5K, i-road test namin, ang susunod naman na gagawin namin dito ay yung electrical. Babaguhin po namin lahat yung electrical wirings ito. I-convert na namin ng modelo, yung meron ng fuse box dito. Ito mga kapatid, tetestingin na natin yung karburador. 5K muna to. Kapag okay naman ang takbo dito, itutuloy na natin to. Pero kung hindi, magpapalit tayo ng 7K. Visor, start! Isa pa.
Mukhang naghihingalo na yung gas natin. Pero anyway, nakita nyo kung gaano siya ka-responsive. Yung mga ganitong klaseng karburador, maganda talagang gamitin. Pag inapaka mo, talagang bumibigay kagad yung kanyang fuel. Kaya po, ang maipapayo natin, kung kayo may mga sasakyan na gusto nyong pagandahin talaga yung konsumo, pati yung kanyang performance, ito po yung pinakamabilis, ito yung pinakamadali. Kasi may nabibili naman po mga karburador. Sa online, marami kayong mabibili, mga kapatid. So yan, tapos na tayo kay Dodge. Tapos na yung karburador natin. Aayusin na lang lahat to at ite-test drive natin kung maganda, kung okay yung kinabit nating karburador. Kung hindi, magpapalit ako ng 7K. Mga kapatid, meron pa akong isang project dito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Yung dating Jeep Cherokee na ginagawa namin, nagbago ng desisyon yung may-ari. Nagamit niya lang ng ilang beses, pero sabi niya, gawin daw namin pick up. Ito po mga kapatid, papakita ko po sa inyo. So ayan na po yung body, no? Itong ginagawa naming pick up na Cherokee. Ayan, medyo marumi lang, pasensya na po kayo. Ayan, papakita ko po sa inyo itong dalawa. Na pinaputol nung may-ari at gawin daw naming pick up. So hindi na siya bibili ng pick up niya kasi ginawa nitong tukayo ko. Ayan o, oy, pakilala ka nga, tukayo. Ayan yung tukayo ko, saka itong si Mark, parehas lang Bicolano. Kaya ako talagang bilib na bilib ako sa mga Bicolano eh. So ayan na po ang itsura naging pick up na. Unti-unti, nakaka 3 weeks na ba tayo? 3 weeks. 3 weeks na mula nung simula namin. Medyo mabilis din ang trabaho namin. 3 sila rito. Umuwi lang ng Bicol si Kuya Luis. So ayan. Bibigyan ko po kayo ng update dito sa aming Jeep pickup. Itong kinonvert namin ng pickup. Tuloy-tuloy ang trabaho namin dito sa Cherokee. Bago ko i-close tong aking video, baka may kilala po kayong latero. Naghahanap po ako ng latero, yung hindi maingay. Mga kapatid, baka may kilala po kayo. Palitan ko na itong 2 Bicolano na to. Napakaingay po eh. Yun po mga kapatid, maraming salamat po. See you ulit.